I-discuss muna natin ang current situation para malaman natin kung para sa iba ang reading o hindi. Dito ang side mo, may naligaw. Dito ang side mo. At dito naman ang side ng person mo. So, sa side mo, ito side ng person mo pala. Nasabi ko yata the person, pero collective to. So, ito side ng person mo. Okay? So, ayan, life path na. Tapos marriage. So, isa lang to. More like kasal siguro kayo. Kasi may marriage tayo dito. At ikaw yung life partner niya. So again, kasal at kayo pa rin hanggang ngayon. Yun ang kwento dito. Feeling mo siya ang soulmate mo. Ano tong rendezvous? Either gusto mo ng date o gusto mo siya masolo. Gusto mo magplano masolo siya. Kasi side mo to. Ito bonding. Ito side naman niya. Anong current situation? So again, life path na karaw niya. Well, may ano dito. Responsibilities. Hindi siguro kayo makapag-bonding dahil na-interrupt daw yung romance dito. So ang dating gusto mo masolo siya o ewan ko anong gusto mo mangyari. Pero ang dating gusto mo siya masolo, whether gusto mo mag-date kayo o gusto mo siya masolo. Gusto mo mag-bonding kayo. Okay? Kaya lang for some reason, hindi pwede dahil kasi sabi dito, romance interrupted. Duties come first. So, inuuna niya muna sa ngayon ng work o responsibilities niya. So, yan. Wala kayong bonding sa madaling salita dahil nga busy siya. Okay? Ngayon, anong tatanong natin dito? Kuha ko ng ibang deck. Aray ko. So, dito, positive at negative feelings niya para sa iyo. So, dun muna tayo sa negative. Anong negative feelings niya para sa iyo? O anything na hindi niya masabi. Like dark secrets, dark emotions. I have lost all control of my life. I keep messing up. I don't understand what you see in me. I don't feel attractive. I am seeing someone. OMG na to. But I am not ready for you to know about them yet. Super dark secret talaga to. OMG. Well, kung story mo to, may problema tayo. Kaya pala, sabi dito, I have lost all control of my life. I keep messing up. Na walan daw siya ng control sa sarili niyang buhay. Lagi siyang nagkakamali o lagi siyang napapatrouble. Laging nagugulo ang plano niya o ewan ko. Ang dating problemado siya nowadays. Kaya pala sabi, siguro ganito. Sabi niya sa iyo, di daw kayo pwedeng mag-bonding. Di kanya may treat sa labas. Hindi kayo pwedeng mag-date o gumala.
O, hindi mo siya masolo. Sabi daw, kasi busy siya. Pero ang totoo, may iba pala siya. Kaya wala siyang time sa iyo. Tapos ikaw naman, gusto mo ng quality time sa kanya. Tapos siya, hindi daw siya available. Yun pala, sabi lang niya na busy siya. Pero ang totoo, may someone else sa connection nyo. So, kasi sabi dito, I'm seeing someone but I am not ready for you to know about them yet. So, ang dating, hindi mo pa alam ang tungkol dito. OMG, ito. I don't understand what you see in me. I don't feel attractive. Hindi daw niya maintindihan kung anong nakita mo sa kanya. Feeling niya hindi naman daw siya attractive. OMG, ano to? So, ito yung positive message niya para sa iyo. Inisip ko baka magtalo tong deck. Kasi ito super negative talaga. Tapos ito kasing deck na to for positive eh. So again, mukhang baka magtalo sila nang sasabihin. So sabi dito, I'm in love with you. When I look into your eyes, the whole world stops and I forget where I am. The sound of your laughter is like a drug to me. Pero ang dating, kahit may iba na siya, mahal ka pa rin daw niya dito. Kapag daw tinitingnan niya ang mga mata mo, tumitigil ang mundo. And I forget where I am. At nakalimutan niya kung nasaan daw siya. The sound of your laughter is like a drug to me. Addict siya sa tawa mo. Sa madaling salita. So, di ba ang ganda ng sinabi dito? Pagdating dito. Super negative talaga. IMG. Di mo pa alam kung sino. Alamin natin. So, sino kaya? Saan ba yung tarot ko dito? Nawawala yung tarot ko. Ito na lang. Yung tarot na walang meaning. Pero, ito lang available. Yung may cheat code. So, sino kaya yan? Kasi dito parang di mo kilala. O wala kang idea. Either, wala kang idea sa ngayon o literal na di mo kilala. Para sure, kilala mo ba yan? Yung other person? Yung kabit, yes or no? Oo, pero hindi mo alam ang tungkol sa relasyon nila. So, kilala mo, may idea ka kung sino. Pero hindi mo alam na sila pala. Ganun dating. Hindi mo alam na magkarelasyon na pala sila. My goodness. So, sino kaya yan? So, may pwedeng clue tayo dito, Saturn. So, pwede itong Aquarius o Capricorn. Kasi travel code din to. Ayun nga nakalagay, travel code. Pwedeng magkalayo sila. O sabihin natin malayo yung other person sa'yo. Kasi kung ang case ay nasa ibang bansa ka o nasa ibang bansa siya, so literal na malayo yung other person sa'yo. Kasi kung magkasama sila, di ba? Sa isang lugar. O pwede rin namang magkasama kayo sa isang bubong ng puso mo dahil kasal kayo, di ba? Pero tong kabit ay malayo sa inyong dalawa. Okay? Nasa abroad siguro o sobrang layo kasi travel code nga to. Nasa foreign land, so ibang bansa. O foreigner to. Kasi literal na ano to, sobrang layo.
The world. So, iisipin mo, the world. Di, iba't ibang parte na ng mundo ang iisipin mo. Pero, kilala mo, may idea ka. So, ang weird lang. Mo like, nasa abroad ka siguro. O siya yung nasa abroad pero magkasama sila. Pwedeng ganun. So, again, ikaw yung nasa abroad tapos nasa Pilipinas yung partner mo. Tapos, yun, para silang nasa Pilipinas, ikaw yung nasa malayo. Di magkasama sila, di ba? Pero kung ikaw yung nasa Pilipinas, tapos nasa abroad yung person mo, di magkasama sila dun sa lugar na yun. Pero may idea ka. So, pwedeng ka-workmate niya to o friend na lagi mo o pwedeng nakikita mo na sa picture. Pwedeng ganun. O literal nakakilala mo. Kasi pwede rin naman nag-abroad ka. Nasa Pilipinas ka, nag-abroad ka o nag-abroad siya, napalayo dahil sa work. Pero kilala. Kamag-anak, pwede rin. Kamag-anak mo, friend mo. O friend sila. Ewan ko. Ang dating yung kilala mo. Kilala mo, magkalayo kayo ngayon. O magkalayo sila. Kasi may distance nga dito. Pero, kuha pa tayo ibang detalye. O, ka-workmate niya. Kasama niya sa trabaho. Dahil ka-workmate nga eh. O, lagi niya nakakasama dahil sabihin natin meron silang laging ginagawa na para bang nagko-collaborate sila. So, sabihin natin banda o hobby na lagi silang magkasama doon sa hobby na yon. So, yun, parang may tinatrabaho sila dito. So, again, kung di literal na katrabaho ay may tinatrabaho sila na magkasama sila na binubuo yung something. So, painting, sabi natin yun, painting, musician, magkasama sila. Ano ba ba? Musician. Wala na maisip eh. Kaya na mag-isip. Basta, parang may ginagawa sila na magka-team sila. May isang goal silang ginagawa, purpose na binubuo, ganyan. O pwede namang ka-workmate, ano ba? Kagrupo niya. Frat. O, ewan ko. Friend niya sa social media, who knows. Napare sila ng sinusuportahang public person o ganyan. Pero more like immigration to eh. More like may distance dito. Hindi ko nga alam kung sino yung malayo. Ikaw ba? Ikaw ba yung nasa malayo? Yes or no? No. So, ang dating, siya yung nasa malayo. Kasama niya doon sa lugar na yon. Kasi may immigration dito. So, siya siguro yung nasa malayo. Kasama niya doon sa lugar na yon tong other person. Maaaring nakikita mo na siya sa social media. O magkasama sila sa picture. O nakikita mo siya sa friend list niya. Ewan ko, ganyan dating. O friend niya to, kamag-anak. Oh, grabe naman kamag-anak. Kamag-anak mo. Pero who knows, may iba nga, nabasa ko sa comment. Kamag-anak, grabe din naman. Third party kamag-anak, Diyos ka.
Anyways, ganito na lang. Magbibigay ako ng 6 na clue, pero wag masyado mag-pay attention dito dahil dagdagin po lang ang mga tuwang clue ay pwedeng vice versa. Kunin nyo lang ang clue na sa tingin nyo ay para sa inyo. So, ang clue natin pwedeng tumama sa iyo, sa puso mo, at dito sa the puso niya, na hindi mo alam na sila pala. Kasi wala kang awareness dito. Although, kilala mo, pero hindi mo alam na sila pala. Sila na. So, meron tayo ditong Aquarius, Pisces, Aries, Pisces ulit, Virgo, Aquarius. Umulit Aquarius. So, Aquarius, Pisces, Aries, Pisces ulit, Virgo, at Aquarius ulit. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.